anak ng magsasaka at huwarang ama, ang laging naririnig ni Adele sa paligid sa tuwing pinupuri si Tatay Kanor. Malaki ang naging ambag ng tatay niya sa pag-unlad ng sakahan. Sa kanilang sityo, sa parting timog ng Samar, masasabing isa sa mga magagaling na magsasaka si Tatay Kanor. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na bago pa man ito napasok sa pagtatanim, naging dalubhasa muna ito sa panunugis ng mga aswang. Naitago ni Tatay Kanor ang mga natatanging abilidad dahil nais niya sanang maiba ang landas ng anak. Pinili niya itong ilayo at itago sa pamilya ni Nanay Murit, ang ina ni Adele. Ngunit hindi ito kilala ng binata. Masasabing napagkasunduan ng dalawa na ilayo si Adele at piliing mamuhay na malayo sa pamilya ng ina. Kung ano man ang dahilan, tanging si Nanay Murit at Tatay Kanor lang ang nakakaalam. Sa kabilang banda, ni hindi naghanap ng kung sinong ina si Adele. Tanging si Tatay Kanor lang ang kasama niya, ngunit naging kontento na ang bata. Ayon kasi sa kanya, sapat ang pagmamahal na ibinibigay ng tatay para mapunan ang kawalan ng presensya ng isang ina. Habang lumalaki ang bata, pinili ng sanayin ni Tatay Kanor ang anak na matuto sa physical combating, lalo na kung paano ang tamang depensa sa pakikipaglaban. Ayon kasi kay Tatay Kanor, talamak ang mananalakay ng mga hindi matukoy na masasamang loob. Pakiwari ni Tatay Kanor, kahit anong iwas niya sa gampanin, pilit naman itong lumalapit kahit saan man siya magpunta. Sa edad na 20, ipinasok ni Tatay Kanor ang anak sa grupo ng mga Kapgu. Ayon pa sa tatay, kinailangan niyang sanayin ng anak hindi lamang sa physical na antas, ngunit maging sa pagdisiplina nito sa sarili. Ganun pa man, ninais niya ding masukat ang lakas at kakayanan ni Adele. Tay, bakit niyo po ako pinasok doon? Hindi na lang po sa pagtatanim. Abay, halos bugbugin na po kami nung leader na parang hoodlum yung itsura eh. Kung sa pagsasaka na lang sana, mas mainam pa. Siya nga po pala. Sana man lang no, pagkatapos ng pagsasanay makapasyal man lang tayo kina Tio Lando. Gusto ko lang po sana makalanghap ng sariwang hangin eh. Sa nangyayari po araw-araw sa pagsasanay, parang gusto ko na lang po lumubog sa napakalinaw na tubig dagat. Pampakalma lang po. Saka matagal-tagal na ding hindi tayo nakakadalaw kina Tio eh. Ilang taon na din po yun. Huwag kang magtanong anak. Ang pagsasaka ay madali lamang matutunan. Saka pwede yan maisabay habang hinahasa mo ang sarili mo sa pagsasanay. Hindi para maging siga o mambugbog ng kung sinong tao. Tandaan mo ito anak. Ano man ang ginagawa mo sa ngayon, ito'y paghahanda lamang sa hinaharap. Hindi natin hawak ang nangyayari sa paligid. Iba na din kung tayo ay handa, di ba? Ngayon, tungkol sa bakasyon, kina Tio Lando mo. Medyo malayo kasi ang kapis anak eh. Pero sige, tapusin mo ang pagsasanay at kung sakaling makita kong maganda ang naging resulta, sige, magbakasyon tayo. Dadaling kita doon. Sigurado kung masusubok din natin kung may natutunan ka ba sa mga pinaggagawa mo. Ilang taon ka pa nung huli natin punta doon eh. Pero ngayon sigurado kung masusubukan natin kung kaya mo na ba talaga. Siyempre naman tay, mana kaya ako sa inyo. Kaso, hindi ko po maiyabang lalo pat wala pa naman po ako napapatunayan eh. Pero, hayaan mo tay, sisikapin ko pong mahasa ng gusto sa pagsasanay. At alam kong balang araw may pagmamalaki niyo din po ako. Ang anak niyong Kapgu. Natawa si Adele sa naging tugon ni Tatay Kanor. Pakiramdam niya kay bilis ng araw, lalo pa noong maglatag ng talaan ng pagtatapos ng kanilang leader. Hindi man nakakuha ng pinakamataas na marka, ang mahalaga ay naipasa ng binata ang kailangan
upang matanggap bilang kaisa sa hanay ng mga kapgo. Tinupad ni Tatay Kanor ang naging pangako sa anak. Mula Samar ay bumiyahe sila papuntang Capiz. Medyo may kalayuan, pero para sa kasiyahan ng nag-iisang anak, lahat ibinibigay ni Tatay Kanor sa abot ng kanyang makakaya. Samantala, hindi maiwasan ni Tatay Kanor ang mabahala, lalo na kasunod ng pupuntahang lugar ay sityo kung saan nakatira ang ina ni Adel. Wala na din siyang naging balita kung ano ang nangyari kay Nanay Morit, pero nakakaramdam siya ng galit sa tuwing maaalala niya ang kahapon. Dahil kabisado naman niya ang lugar, kung kaya't hindi sila nagpasundo. Ayon pa kay Adel, gusto niya ding isurpresa ang kanyang tiyo Lando. Gusto niya ding sanang ipagyabang ang mga gamit na ayon sa kanya, bigay pa ni Tatay Kanor panlaban sa masasamang loob, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, gulo ang sumalubong sa kanila. Hoy, walang iya ka! Lumabas ka dyan sa lungga mo at tatagpasin ko yung ulo mo! Ako hindi masamang tao at wala naman akong atraso sa inyo. Bakit mo pinatay ang mga alaga kong kalabaw? Bakit? Ha? Sige, ngayon mo ipakita tapang mo! Aba, para ka sira ulo Kailan ko ba ginawa ang pagpatay ng hayop na hindi sa akin? Saka, kalma ka lang at masakit pa ang ulo ko. Abi kagigising ko lang, baka hindi ako makapagtansya samain ka, matanda ka. Ako nga halos maubos ng nakatali kong mga manok nagreklamo ba ako? Tinuro ba kita? Huwag ka na magmangmaangang panghayop ka. May nakapagsabi sa akin na ikaw at ang kasama mong lasinggero ang dumaan sa bakuran namin kagabi. Malay ko ba kung may lahi kang aswang? Kita mo nga yung mga mata mo, kepo pula. Biglang napatigil ang dalawa na may biglang pumaradang tricycle. Sakay nito si Adel at si Tatay Kanor. Galing pa ng Samar. Ayon pa kay Tatay Kanor, nais lamang nilang mag-ama na magbakasyon para sana makapagpahinga sa kung anong gulo. Dagdag pa niya, nagmula pa sila sa kabilang ibayo kung saan nagsagawa ng ilang buwang pagsasanay si Adel. Napili sana nila ang lugar ng tiyuhin dahil sa pagkakaalam nila, maganda at maayos ang baryo. Dagdag pa ni Tatay Kanor, gusto lang sana ng anak na mapuntahan ang sinasabi nilang isla ng Bora Bora na malapit lang din sa lugar. Ngunit hindi maganda ang tiyempo ng pagdating na mag-ama dun sa lugar na yon. Pagbaba pa lamang kasi ng sinakyang tricycle, bumungad kagad sa harapan nila ang matandang may bitbit na talibong. Biglang natakot ang binata dahil ayon sa kanya, kay talim ng hawak na matanda. Eto, babala ko ito sa iyo, lalaking hukluban. Oras na mapatunayan kong ikaw at ang kasama mong lasinggero ang pumatay ng alaga kong kalabaw. Itaga mo dyan sa mata mong may muta pa. Titigbasin ko yung ulo mo. Narinig mo? Kahit ilang ulo pa ang meron ka. Naku, nakakatakot naman tong kaaway mo, tiyo. Magunos dili ka po, lolo. Hindi naman po yan mamamatay hayop yung tiyuhin ko At lalong hindi po inukluban. Aba, wala kaming lahing demonyo pero kung hinihiling mo, abay, ora mismo. Tapusin na lang natin ito ngayon din. Nagulat ang matanda nang binunot ni Adel ang isang mahabang kahoy na gawa sa ratan. Halos isang dipa lang ang haba nito. Sa unang tingin, hindi mo akalaing isang hampas lang ng gamit na hawak ng binata, makikita agad ang demonyong hinahanap ng nag-aamok. Nilabas na din ng binata ang paris ng tiyako. Napatitig naman ang matanda at sinuri ang tindig ng kaharap. Sa aura ni Adel, animoy kayang-kaya nitong pumatay ng tao. Agad namang huminahon si Mang Adorado. Batid nitong isang maling hakbang lang niya ay mapapasama siya. Dagdagan pa ng mukha ni Adel na kay tapang. Handaan nyo! Pati ikaw, batang anak ng hudlom! Hindi pa ako tapos sa inyo! Mga anak kayo ng dyablo! Kung ayaw mong magtawag pa ako ng tanod, umalis ka na! Sira ulo ka!
Dinamay mo pa ako sa konsumisyon mo. Nakakawalang respeto mga kagaya mo, tanda. Sa susunod, kung may problema ka, huwag mo idaan sa init ang ulo mo. At pwede naman akong makausap ng matino eh. Ay nako, pati tuloy mga kapitbahay ay nabubulahaw sa'yo kay aga-aga. Kayong dalawa naman, pumasok na. Huwag na niyong patulan yung matandang ulyanin. Magaya lang tayo sa kanya. Tago mo na yung sandata mo, baka saan pa yung mapunta. Lolo, hindi kami masamang tao ha. Lalong hindi po kami pumapatol sa mga kagaya mo. Ang kaso, pag hinihingi talaga ng pagkakataon, alangan namang paagrabyado lang kami sa'yo. Ano man po ang problema, may lugar yan para mapag-usapan ng tama. Huwag niyo po idaan sa init ng ulo. O sige na po, umuwi na po kayo at kailangan na po namin magpahinga. Biglang nakaramdam ng pagkahiya ang matanda, kung kaya't umalis na lang ito nang walang pasabi. Samantalang inakay naman ng tiyuhin si Tatay Kanor at Adel papasok ng bahay. Pagod na pagod ang dalawa sa biyahe, lalo pat malayong lungsod ang pinanggalingan nila. Kabisado ni Tatay Kanor ang lugar dahil minsan na din niyang naging tirahan ang bahay ng kapatid. Kung kaya't naging madali na din sa kanila ang mahanap ito. Kahit dekada na ang nakalipas, animoy wala pa ring pinagbago ang lugar maliban sa mga iilang bahay na naitayo malapit sa tahanan ng tiyuhin. Nangingi naman ng pasensya sa nangyari si Tio Lando. Ayon dito, naiintindihan niya kung saan nanggagaling ang galit na matanda. Iilan na din kasi ang kabaryo nila ang nawalan ng alagang hayop dahil sa hindi malamang dahilan. Isang tanod si Tio Lando kung kaya't lagi itong umiikot sa lugar lalo na paggabi. Madalas na pag-iinitan ng bagong kabaryo dahil ayon sa kanya, lagi itong nakikita sa lugar kung saan nangyayari ang patayan. Ano po ba kasing problema, Tio? Saka bakit ikaw ang pagbibintangan? Sana magpasalamat pa nga sila kasi halos hindi ka na nakakatulog sa pagruronde. Abay dapat sinabi nyo na yan sa kapitan nyo. Alam ng Kapitan Del Barrio yan, iho. Pero alam kong hinahayaan niya lang dahil na din ayaw niya daw ng gulo. Napag-usapan na namin yan sa pagpupulong noong mga nakaraang buwan. Kilala niya ang gumagawa pero dahil takot daw siya mabalikan, oras na may mangyaring masama kung kaya't hinahayaan na lang niya na manginain ng mga aswang basta wag lang daw tao. Duwag po pala kapitan nyo eh. Paano kung wala nang hayop ang matira? Paano na lang? Nakita ko kanina marami mga kabataan sa lugar ninyo eh. May buntis ka pang mga kapitbahay. Yung lumabas at nakinood sa nangyari, tapos ganyan mag-isip ang leader nyo. Kilala ba Tiyo kung sino? Natahimik ang tiyuhin at bigla itong napabuntong hininga. Una pa lang, ayaw niyang ilatag ang mga bagay na wala siyang matibay na ebidensya. Hindi niya din alam kung totoo ba ang kutob sa mga nakita niya. Ayon kasi sa kanya, mula noong naipatayo ang pagawaan ng mga banga sa mismong bahay ng kapitan, doon na nagsimula. Sa kabilang dako, kailangan niyang balaan ng mag-ama, lalo pat alam nito na may mga kaibigan sa lugar lalo na si Tatay Kanor. Sa tuwing uuwi si Tatay Kanor sa bahay niya, alam ni Tio Lando na maggagala ito. Meron pang nakikidayo ng inuman sa kaibigan malapit sa kinatatakutang baryo kuno ng kanilang kapitan. Samantala, hindi lingid sa kaalaman ni Adel na ang ama niya ay dating kilalang bilang mamamatay aswang sa kabilang baryo. Lihim na hindi na inilahad ni Tatay Kanor. Maging ang kanyang mga karanasan sa nasabing mga aswang dahil ayaw din itong matakot ang kanyang anak. Tahimik lang ito at hinahayaan ng kapatid niya ang magkwento. Sigurado ka ba dyan, Tiyo? Paano? Alam mo namang pag naawi si tatay dito, kina Roger kagad ang tuloy niya. O di ba, Tay? Kilala ko, no? Ang malapit mong kaibigan. Yun nga lang, hindi ko matandaan ang muka. Nako, tatahimik lang tong ama ko pero
alam ko na may alam ka sa mga nangyayari. Alam mo, Tiyo, halos magkapatid nga daw ang turingan nila noon eh. Pero bakit sa kwento mo po ngayon, kailangan ko ng matakot? Kinatatakot ang baryo? Paano? Hindi pa matibay ang mga naipon kong ebidensya, iho. Pero oras na may maaktuhan talaga akong nilalang na salarin ng baryo na ito, hindi talaga ako magdadalawang isip na pumatay. Ilang buwan na ding pinapahirapan nila mga tao dito sa baryo natin. Dati manok lang, tapos sunod mga pusa o di kaya aso. Ngayon malaki na, kalabaw na pinapatay nila. Imposibleng magawa yan ng normal lang na taong kagaya natin. Hindi ba, Kanor? Mahulugan ang pagtingin ni Tio Lando kay Tatay Kanor. Hinihintay nitong maglahad ang kapatid. Pero bigo ito at mas pinili pa rin ni Tatay Kanor ang manahimik habang nakikinig sa kanila. Kaya pala umuusok sa galit ang matanda kanina eh. At sa daming susugurin, ikaw pa talaga. Ay nako, paano kung hindi kami dumating? Dahil lang sa kalabaw, papatay siya ng tao? Hindi lang basta kalabaw yun, Adel. Malaking bagay ang hayop na yun sa tao. Lalo pat wala namang ibang pangkabuhayan sa lugar kundi pangunguma. Iilan lang dito ang may sakayang pandagat. Kahit ako nga malulugi sa mga alaga kong manok eh. Paubos na. Halos araw-araw may nawawala. Isa din sa rason bakit ako nagro-ronda sa gabi dahil nararamdaman kong hindi na tama. Baka sa susunod hindi na hayop ang kainin nila, tao na. Sa puntong yon, napaisip si Adel. Naramdaman niyang kailangan ng tiyuhin ng alalay, lalo pat napakadelikado ng ginagawa nito. Napagpasyahan nilang mag-ama na hindi gagala bagkus sasama kay Tio Lando sa pagroronda. Ilang minuto ang lumipas nang pinagpahinga na muna sila ng tiyuhin. Ayon dito, may lalakarin lang ito sa bayan at may iwan niya muna ang mag-ama. Batid kasi ng tiyuhin kinakailangan nila ang makapagpahinga dahil sa mahabang biyahe. Nag-iwan na din ang makakain ng tiyuhin bago umalis. Sa kabilang banda, hapon na nang nagising si Adel. Hinayaan na lang niya munang makatulog si Tatay Kanor. Napasarap ang tulog nito dahil sa pagod. Napagtanto niyang hindi pa din nakakauwi ang tiyuhin, kung kaya't nagpa siyang maligo na lang muna bago gisingin ng ama para kumain. Palubog na ang araw ng mga oras na yon. Wala sa loob na kinuha ang tuwalya at pumasok sa paliguan. Pakanta-kanta pa ito habang tinatansya ang temperatura ng tubig. Ilang saglit ang lumipas nang makarinig siya ng pagkaluskos. Malapit lang sa silong ng bahay, ang kulungan ng mga alagang hayop ng tiyuhin. Kung kaya't naririnig mula sa banyo kung may nangyayari sa mga ito. Nung una ay hindi niya pa pinapansin. Ngunit natsyempong nagsasabon si Adel nang biglang magsihiyawan ng mga manok. Tiyempo talagang hindi ako makakalabas dito ah. Sandali lang. Sandali ka lang dyan. Hindi na nakapagbanlaw ng maayos ang binata nang kumuha ito ng tuwalya at lumabas na nakatapis lang. Ramdam niya kasing may kung anong nilalang ang pumasok sa kulungan ng mga manok. Hawak-hawak ang tabo, lumabas ang binata upang alamin ang nangyayari. Napalunok ng laway ang binata nang tumambad sa kanyang harapan ang mga gutay-gutay na katawan ng mga manok. Halos maubos ang mga ito. Nagkalat sa lugar ang mga bahaging natira ng kung anong nilalang. Napahawak sa ulo si Adel dahil hindi makapaniwalang totoo ang mga sinasabi ng kanyang tiyuhin. Nilingalinga ang paligid. Baka sakaling makita niya kung sino ang salarin. Ngunit bigo ang binata. Kay bilis ng mga pangyayari at hindi niya man lang naabutan ang nilalang. Kung sino ka man, alam kong hindi ka pa nakakalayo sa lugar na ito. Oras na mahuli kita, babalatan kita kagaya ng ginawa mo sa mga... Ha? Natigil sa pagsasalita ang binata nang may biglang bumato sa kanya.
tumambad sa harapan niya ang ulo ng manok. Parang sinipsip pa ito dahil tuyo at animoy wala ng dugo. Akmang kinuha ni Adele ang itak nang bigla na lang may tumawag. Adele, nasan ka? Parang may inaaway ka dyan ah. Napalingon ang binata sa kinaroroonan ng boses. Ang tiyuhin niya ito at may dalang supot na may lamang bawang at asin. Lumapit ito sa kinaroroonan niya at napahawak din ito sa dibdib. Wari tumaas ang dugo nito noong makitang halos maubos na ang mga alagang manok. Mga hayop! Nakita mo ba kung sinong lumapan nito? Padilim na kaya malakas ang loob nila. At lalong alam nilang walang gagalaw sa lugar dahil parang hawak nila sa leeg ang kapitan. Kung hihintayin nating makapaminsala pa sila ng tao, pues nagkakamali sila. Maghahanda tayo. At siya nga pala, bakit ganyan ang ayos mo? May mga sabong ka pa. Sige na, magbanlaw ka na doon at magbihis na. Ako na magliligpit nito. Nasaan ang tatay kanor mo? Pasensya ka na, tiyo. Hindi ko nakita kung sino ang may gawa eh. Kasi maliligo lang sana ako pero kaya bilis ng pangyayari. At sa isang iglap, halos maubos niya yung lahat ng alaga mo. Kaya hindi na nakapagtataka kung ultimo kalabaw nakakain na nila. Gutom na gutom ang halimaw na ito, tiyo. Si tatay, ayun, nasa loob, tulog pa. Napailing na lamang si Tio Lando. Kumuha na lamang ito ng panghukay ng lupa para mailibing na maayos ang mga natitirang bahagi ng mga alaga. Habang naglilinis, nakaisip ng paraan ng matanda kung paano mahuhuli ang nasabing nilalang. Bago maghating gabi, naganda ang tatlo sa gagawin. Roronda sila kahit pa walang kasama. Ayon kay Adele, masusubukan niya din kung may natutunan ba siya sa ilang buwang pagsasanay. Kung sakaling magkaroon sila ng inkwentro, hawak niya ang tsako at ang kahoy na gawa sa ratan. Binalot niya ito ng pulang tela bago isinukbit sa tagiliran. Samantalang si Tio Lando ay nagbalot ng asin. Hinaluan niya ng giniling na bawang. Ayon kay Tatay Kanor, mainam yung pangontra sa mga aswang. Naglatag din si Tio Lando ng gagawin kung sakaling may makita sila. Oras na lumapit sila, isang wisik lang nitong asin, malalaman kagad natin kung tao. Saka iho, kapag nakaengkwentro ka ng aswang, huwag kang papalo sa unahan, laging sa likod ang unahin mo ha. Madalas sa mga ganitong uri ng aswang gumagamit ng anino. Kita mo, maging sa araw nakakaya nilang manalakay. Ang anino na yan, pag nakasalubong natin, hindi yan sa unahan, kundi nasa likod. At dapat tamaan sa mahinang bahagi ng katawan nila. Yung hindi abot ng dila, o kaya pugutan na lang ng ulo. Pugutan na lang ng ulo? Paano mo naman sila pupugutan? Alam mo namang hindi tinatabla ng mga yun ng kahit na anong itak. Maliban na lang sa may mga orasyon. Magpasa hanggang ngayon pala parang sila pa rin ang grupo na ito ah. Sa bagay, ilang taon din akong hindi nakapasyal dito. Pero sige, tignan natin kung hanggang saan ang kaya nila. Tiyo, tama kaya itong gagawin natin? Hindi tayo hihingi ng tulong? Paano na lang kung hindi natin kayanin? Saka, dila? Anong koneksyon nun, Tio Lando? Si tatay, parang may alam Kilala mo ba kung sino tay? Tsak, napaka-brutal kung puputulan natin ang ulo. Diyos ko, buong buhay ko, nilangaw hindi ko magawang durugin o patayin Madaling napapagaling ng mga aswang ang kanilang mga sugat sa pamamagitan ng kanilang laway. Kaya dapat matamaan natin siya sa likod o kaya'y tama ang Tatay Kanor mo. Putulin natin ang ulo gamit ang itak na binalot ng orasyon. Alam kong meron ka nun, Kanor. Tiyo, nakapugot ka naman ng ulo? Natakot ako bigla sa sinabi niyo po Abay, hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Saka parang may punto din ang kapitan niyo
para walang gulo, hayaan na lang natin sila. Itong tatay ko parang kahit tapang. Tatahimik-tahimik lang yan. Saka meron pong Anong meron kay tatay? Napatingin ang tiyuhin kay Adele. Tiningnan niya ito sa mata kung ito ba'y nagbibiro lamang o seryoso sa sinasabi. Akmang tatawa sana ang binata nang bigla siyang siniko ng tatay Kanor niya. Napansin kasi nitong animoy nagbibiro sa bawat kataga. O sige na, huwag ka na lang sumama. Panira ka sa diskarte natin pag ganyan ang pag-iisip mo. Kami na lang ng tatay mo magro-ronda, total. Sanay naman kami sa pagbabantay at paglilibot sa gabi. Pero biro lang naman ho yun eh. Napakaseryoso niyo po kasi tiyo eh, kaya hindi ko kayo makapag-asawa eh. Masyado kayong... Hindi na natuloy ng binata ang pagsasalita nang bigla silang nakarinig ng pag-alulong ng aso. Kinilabutan si Adele nang maisip kung ano ang magiging resulta ng pinaghahandaan nila. Naunang lumabas ang tiyuhin at si Tatay Kanor habang si Adele ay kumukuha pa ng sombrero. Paglabas niya, nakita niyang nakaluhod sa buhangin si Tio Lando at animoy may binibigkas ito na hindi niya naiintindihan. May hawak din itong itak at itinarak pa sa lupa. Habang si Tatay Kanor naman ay animoy wala lang. Niwala nga din itong dalang kung ano. Bigla namang napalingon ng binata sa kalapit na bahay nila. Nakarinig kasi siya ng mahinang paglangit-ngit ng bubong. Akmang titingala siya nang bigla niyang makita ang isang figurang gumagapang. Gamit ito ay ang mga kamay. May mahahabang kuko at ang nagpagimbal sa kanya ang matatalas nitong pangil na animoy kawangis ng asong lobo. Nakikita niya dahil maliwanag ang sinag ng mga kerosin na ginagawang pang ilaw ng kapitbahay nilang buntis. Napasigaw si Adele nang makita niyang tumalo nito pababa ng bubong. Tiyo, bilis! Andun na! Tumayo ka na dyan at habulin natin! Hindi tayo habol. Kasi baka patibong ang gagawin ng aswang na yan. Alam niya na hahanapin natin siya. Maganda ka at hindi tayo dadaan sa dinaanan niya. Iikot tayo sa bahay ni Mosang, sa gilid ng bahay ng may buntis. Sigurado ko na yun ang binabalikan nila. Pero mga hayop, nagtiyaga sila sa manok dahil alanganin pa ang bata. Ngayon parang hindi na maganda ang kutob ko eh. Kaya bilisan mo, Kanor, dito tayo. Umikot sila sa kabilang bahay para salubungin ang nilalang. Ngunit huli na nang maabutan nila. Wasak na ang dingding ng kapitbahay, kung saan natagpuan nilang patay na ang buntis, maging ang kasama nitong matanda din. Nanlumo ang magtiyuhin dahil sa pangyayari. Hindi simentado ang kabahayan ng mga panahong to. Madalas amakan lamang ang dingding o kubo lang ang disenyo ng mga bahay. Kung kaya mabilis lamang itong sirain ng mga aswang o mga nilalang na hindi pangkaraniwan ng puwersa. Nagtawag na ng pulis at iba pang mga kasamaan si Tio Lando para may mag-ayos ng bangkay. Halos gutay-gutay ang nasabing biktima, lalo pa ng buntis. Sobrang bilis ng pangyayari kung kaya't hindi man lang nila natulungan ang kapitbahay. Naisalaysay ni Adele ang mga nakita, pero dahil sila lang naman ang nakasaksi, hindi ito ikinonsidera ng mga pulis, lalo pat tumimbre na ang kapitang nauna pa sa kanila. Pinagbantaan pa nga sila na kung maghahayag pa ng mga nalalaman ay sila mismo ang ipadadampot at ipakukulong dahil wala namang ibang suspek sa nangyari. Nanlumo si Tio Lando dahil alam niyang hindi mananalo ang kagaya nila sa taong may posisyon sa lugar nila. Kahit anong gawin nilang paliwanag sa mga ito, basta't sarado ang kaisipan sa mga bagay na mahirap talagang paniwalaan, lalo pat wala namang nakikita sa kung ano-anong nakikita nila. Lalo pat wala namang nakakita sa kung ano ang nakita nila. Habang inaayos sa mga bangkay, hindi na iwasan ni Tatay Kanor ang mapaikot muli dun sa lugar. Malakas ang pakiramdam nito
at bigla niya naman kasi narinig ang pamilyar na ingay. Maging si Adele ay napabalikwas din, kasama ang mga pulis at iba pang tanod. Para maalerto na magtsuhin ang lahat, bigla silang sumigaw. Nagkunwari silang nakikita nila pero ang totoo ay hindi nila alam kung saan banda. Sa tagpong yon, nagpanik ang lahat. Napilitang magronda maging ang mga pulis. Pinaikutan nila ang mga kabahayan. At sa di inaasahan, naabutan nila ang isang lalaking hubot-hubad na gumagapang sa damuhan. May mga bakas pa ito ng dugo sa katawan. Nagulat ang kapitan sa nangyari, pero dahil may mga kapulisan, hindi makaporma ang nasabing leader ng baryo. Naku, gagapang ka pa ha? Ayan tuloy. Sana kasi hindi ka na huminga eh. Nakita mo nang marami naghahanap sa iyo eh. Kay payat mo pero kung makakain ka ng kalabaw, daig mo pang... Dapat sa'yo. Pinakain nito eh. Hayop ka. Pinahirapan mo pa ako sa paghahanap sa'yo. Ala ito, ubusin mo! Hindi na naawat si Tio Lando nang ipinakain niya sa nilalang ang daladalang supot na may asin at bawang. Halos magwala naman sa hapdi ang lalaki. Hindi ito makaganti dahil nakatali na. Nakatingin lang ito sa magtsuhin habang umaangil. Inawat na din ng mga pulis ang dalawa dahil ayon sa mga ito, kinailangan pa ding imbestigahan kung ano nga ba ang nangyari. Napailing na lang ang dalawa dahil wala naman sa loob ng mga pulis kung anong klaseng nilalang ang nadampot nila. Kinabukasan, pinatawag ng kapitan ng tatlo. Halos duruin sila dahil sa ginawa doon sa taong pinakain nila ng asin. Sa kasamaang palad kasi, namatay ang tao sa mismong kulungan nito dahil sa pagkalapnos ng muka. Ayon sa kapitan, mag-aakyat ito ng kaso laban sa kanila. Sa kabilang banda, alam nilang hindi magagawa ng kapitan na kasuhan sila, dala ng alam naman ito kung ano ang nangyari. Ngunit pakiwari nagdadrama ito, lalo pat parang nakaramdam ang magtsuhin na alam nito kung sino ang mga aswang. Sadyang iniintindi na lang muna nila sa kadahilanang gusto lamang nitong proteksyonan kuno ang lugar. May mga nagsasabing iba na duwag ang kanilang kapitan del barrio. Wala ako sa lugar para sumabat pero parang may tinatago ka, kapitan. Takot ka ba? Hindi mo ba nakikita kung ano ang kaya nilang gawin sa nasasakupan mo? Kung hindi mo kayang maghayag, pues hindi mo kami mapipigilan sa paghahanap ng katarungan, lalo na sa pinatay na mag-ina at nararapat lang na patawan ng kamatayan ng aswang. Imbis na magpasalamat ka ipokrito ka rin eh. Etong tatandaan mo oras na makahanap kami ng butas sa'yo, sisiguraduhin ko, pati ikaw tatabasin ko. Hindi nakapagsalita ang kapitan, lalo pa nang makita niyang umiba na ang ekspresyon ng muka ni Tatay Kanor. Kalmado lang kung titingnan pero kay didiin ng bawat katagang binibitiwan nito. Hindi niya kilala ang kaharap pero batid niyang may nalalaman ito patungkol sa mga nangyayari. Tumalikod ang tatlo na hindi na nagsalita pa. Hinayaan na din sila ng kapitan na makaalis dahil ayon dito, ayaw na niya ng gulo. Maraming tsismoso sa labas, maging si Mang Adorado ay nakiosyoso din. Sumalubong pa ito sa tatlo at nanghingi ng dispensa. Kahapon lang ang tapang-tapang nyo tapos ngayon Ay nako, parang kapitan nyo lang din. Bulag sa nangyayari. Baguhan ang kapitan Yolando. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Pero malakas ang amoy ko sa leader niyo. Nararamdaman kong may tinatagong lihim yang kalbong panot na kapitan. Una palang kita ko sa kapitan na yan duda na ako Kung hindi yan mapera, hindi yan mananalo dito. Kayo na nga tumutulong kayo pa ang minasama. Kahit sino dito sa baryo, makapagsasabing mali ang ginagawa ng kapitan. Dapat yung aswang ang pinagalitan niya. Merong sumabat na isang lalaki. Napalingon si Tatay Kanor kung saan ang gagaling ang boses
dahil batid niyang kilala niya kung sino ang nagsasalita. Ako to, pre. Ang kaibigan mong kay tagalan naghihintay sa pagbabalik mo. Kamusta? Parang hindi ka tumatanda. Kailan ka ba bumalik? Napangiti si Tatay Kanor nang makita ang kaibigan na tinuring niya ding kapatid. Hindi yung taga doon sa baryo pero napakunot ang noo niya dahil nagtataka kung papaanong napadpad ang kaibigan sa lugar. Bago pa man ang lahat ng paglalahad, niyaya na sila ni Tio Lando na umuwi. Tanghali na at kinailangan na nilang makauwi para makapananghalian. Dahil sa mga nangyari, ni hindi man lang sila nakakape para sa agahan. Nako Tiyo, mabuti pa nga po. Kanina pa ako nagugutom eh. Sa inis, parang gusto ko nang isubo yung kalbong nagnganganak-ngak kanina eh. Langya, tayo pa lumabas na masama eh. Kaya mo na. Papapasaan ba't malalaman din natin ang tunay na motibo ng kalbong yon? Namumuro na yun sa akin eh. Pasalamat siya, naiwan ko yung supot ng asin na may bawang at chili. Kung nadala ko, nako, pinakain ko din yon. Tumahimik na nga kayong dalawa. Nung nandun kanina, hindi kayo nagsasalita. Ay siya nga pala pre, parang naamoy mo kung saan ako ah. Ilang taon ding hindi ako nakapasyal sa inyo. Saka paano mo nalamang nandito kami? Habang naglalakad, panay ang lingon ni Roger. Animoy may sinisipat ito sa paligid. Ni hindi niya narinig ang mga sinabi ni Tatay Kanor. Napakunot naman ang noo ng kaibigan at bigla siyang hinawakan ni Tatay Kanor sa braso. Ayos ka lang ba? May problema ba pre? Dalihan natin. Doon na tayo mag-usap sa bahay ng kapatid mo. Nakasunod sila sa akin. Mahirap na baka marinig nila yung mga sasabihin ko. Maging si Adele ay napalinga din. Tanghaling tapat at mainit. Wala naman itong nakitang kung ano o sinong sumusunod sa kanila. Wala ngang katao-tao sa lugar maliban sa kanilang apat. Ilang minuto lang ang nakalipas nang makapasok sila sa bakuran ni Tio Lando ay bigla na lang napabuntong hininga si Roger. Animoy nabunutan ng tinik sa kilos nito. O pre, ayos ka lang. O gutom ka din. Lando, magkape na muna tayo, parang hindi talaga ako sanay na kumakain ng hindi man lang nakakahigop ng mainit na kape. Itong si tatay oh. Kaya nga po nagkaka-ulcer kasi walang laman ng tiyan nyo tapos magkakape kayo. O siya, umupo na kayo dyan at ako nang kikilos. Ganyan talaga pag tumatanda na, Adele. Pero sa totoo lang, natutuwa ako na makita ko ang tatay mo. Alam kong hindi ka maniniwala pero si Kanor ang kinatatakutang manunugis ng aswang sa lugar namin. Napahinto si Adele sa ginagawa. Napatayo ito sa harapan habang tinitingnan si Tatay Kanor. Ayon sa utak niya, paano naging kilala ang tatay sa kabilang sityo samantalang sa pagkakaalam niya, hindi sila taga doon. Dayo lang at nagbabakasyon. Ano po? Manunugis? Ang tatay ko? Dito? Paano ka tayo nakaabot dun? Saka, parang wala ka naman yatang sinasabi sa akin ah. Wala ka pa noon, anak. Hindi ko pa nakikilala noon ang nanay mo. Saka, matagal na panahon nang kinalimutan ko ang gampanin kasi gusto ko sanang magbagong buhay. Ang kaso, napagpasya namin ng nanay mo na ilayo ka para may ayos ko yung buhay mo. Inilayo kita sa lugar na posibleng magdulot ng masalimuot na buhay. Pero wala pa rin namang nagbabago. Ganon pa rin ang nangyayari at maging gawain ko sa lugar na pinili ko sanang mamuhay ng tahimik Hindi ko naman nakuha ang katahimikan na hinahanap ko. Ay nako, kahit sa akin Adele, hindi yan nagbubukas ang tatay mo. Kung alam ko lang na... Alam mo yan, kaso hindi ka bilib sa kapatid mo. Di ba naalala mo? Ayaw mo nga siyang makapunta o makapasyal man lang sa aming mga kaibigan niya. Pero alam ko din na kilala mo ang pangalan
pero hindi sa muka. Ngayon, ang pangyayari sa aswang na napatay nyo ay magiging hudyat ito ng malaking gulo. Sigurado ako, maghahanap ang kalaban. Nagkatinginan ng magkapatid. Ayon sa kanila, may punto si Roger. Maging ang mga kataga nito ay nagpapatunay na kaibigan siyang tunay ni Tatay Kanor. Ganun pa man, hindi mawari ni Adel kung bakit maging ang tiyuhin at tatay niya ay hindi pala magkasundo. Hindi sa kontra ako sa iyo, Kanor. Bilang kapatid mo, ninais ko lang naman na huwag mong pasukin ang magulong mundo sa pagitan ng tao at mga nilikha ng dilim. Noong pa man hinihimo kitang layuan mo ang sinasabi mong gampanin. Kung hindi pa dumating yung anak mo, hindi pa ako mapapanatag. Nagdahil kay Adel kung bakit binitiwan mong lahat. Pero ang masaklap, iniwan mo ko dito. Dalawa na nga lang tayo lumayo ka pa ng husto. Baka magkaiyakan pa kayong dalawa ha. Magsiayos na nga kayo. Hindi kayo magkasundo kasi pareho kayong naglihiman Ikaw, Lando, nag-aalala sa kapatid mo. Maging siya, ganun din. Kaya ngayon pa lang, tundukan nyo na yung mga sikreto. Masarap mabuhay ng malaya, no? Napangiti si Adel. Nakikita niya kasing hindi bagay sa mga kaharap niya ang mag-iyakan. Lalo pat matipuno ang mga katawan. Imbis na maglatag ng sama ng loob dahil sa tinatagong sikreto ng ama, mas pinili ni Adel ang magbiro. Ang totoo, hindi talaga bagay sa mga lalaki ang iyakin Nakakapangit, no? Lalo ka na, Tio Lando. Magkape na nga lang kayo. Saka Roger, siguro naman buhay pa ang nanay ko, no? Buhay pa. Pero baka hindi din gustuhin ng nanay mo na makita tayo, lalo na ako. Una sa lahat nakilala ko yung nanay mo sa inuman. Ang totoo, hindi kami nagsama ng nanay mo ng matagal. Bigla na lang siyang nagpakita at iniwan ka sa akin Hindi ko alam kung bakit. Sabi, ayaw daw ng pamilya niya sa'yo, kaya nilayo kita. Nako, akala ko ba walang iyakan? Ako na kapatid ng tatay mo, hindi ko man lang nakita yung babaeng yun Ganun pa man, bata ka at wala namang kasalanan sa kung ano ang pinaggagawa ng mga magulang mo. Ay nako, tama na nga. Yung mga ganitong usapan. Ang isipin natin ngayon kung ano-ano ang susunod na gagawin. Kasi sigurado ako na markado tayo sa baryo na to. Lalo na sa kapitan na walang bayag. Naglatag ng mga gagawin si Roger. Ayon sa kanya, alam niya na kung saan naglalagi si Morit at ang asawa nito matapos iwanan ng anak kay Tatay Kanor. Dagdag pa niya, wala naman siyang gusto sa manunugis. Nagkataon lang na may nangyari sa kanila, dala ng kalasingan. Pwede natin siyang puntahan. Malapit lang ang bahay nila dito sa lugar. Ay, siya nga pala. Napadpad ako sa lugar nyo dahil ang napatay ng mga aswang na buntis asawa ng kapatid ko. Kaya ako kanina nasa bahay ng kapitan dahil nakikiusyoso ako sa nangyari. At tiyempo na kayo ang nasa gitna. Adel, anak, baka kung ano pa mangyari kung pupuntahan pa natin yung nanay Morit mo. Hayaan na lang natin siya. At para na din siya ikatatahimik ng pamilya niya. Huwag na tayong makigulo pa. Sa usaping yon, doon palang nakaramdam ng kirot sa dibdib ang binata. Batid niyang mahirap nga para sa kanila ang makaharap pa ang ina kung ito ay meron ng ibang pamilya. Bago lumipas ang tanghali, nagpasya ang mag-ama na pumunta sa bahay ni Roger. Ayon kasi dito, naitabi nito ang mga gamit ni Tatay Kanor. Mga sandatang ginamit ni Tatay Kanor noong manunugis pa ng mga nilalang na anak ng dilim. Nagpaiwan si Tio Lando at Adorado dahil napagpasyahan ng dalawang tumagay. Habang naglalakad, hindi mawari ni Tatay Kanor kung ano ang nangyayari sa kaibigan. Panay kasi ang biglang mapapalingon na animoy nagmamatsyag. May problema ba? Parang hindi ka mapakali
Kanina lang, ganyan ka din. Ano, ayos ka lang ba? Naninigurado lang ako, Kanor. Nararamdaman ko lang naman na para bang may sumusunod sa atin eh. Ipanatag mo ang loob mo, Roger. Kasama mo kami ni tatay. Natatakot ka? Kung may masama kang balak, sabihin mo na kaagad ha. Sabay bunot ng pamalo na nakasukbit sa likod niya. Inawat ito ng ama at nag-abiso na huwag maglabas ng kahit ano, lalo na kung ito'y banta sa paligid. Kahit pakabisado ni Tatay Kanor ang nilalakaran, pero ayon sa kanya, hindi pa rin siya nakakampante, lalo pa hindi niya kabisado ang nakapaligid. Diretso lang ang lakad ng makasalubong nila ang nakababatang kapatid ni Roger. Iika-ika ito na parabang may iniindang karamdaman. Kahit na gano'n ang sitwasyon ng bata, nakangiti ito habang nagbibigay galang sa kanila bilang sila ay mga bisita. Dati, hindi pa ganito ang kabahayan dito, no? Ngayon, parang kay daming mga maliliit na kubo at parang mailap ang mga nakatira. Yung iba, nagbaba pa ng bintana nang makita sila. Para bang nakakita ito ng nakakatakot na anyo ng mag-ama. Ganyan talaga ang mga taga dito. Lalo pa ang mga matatandang nakakilala sa tatay mo, Adel. Nung araw kasi, marami sa mga taga dito ang may problema, lalo na sa usaping aswang. At laging tinatawag ang tatay mo. Napahinto sa pagsasalita si Roger nang marating na nila ang tahanan nito. Nasa bungad nito ang mga nakaupong animoy mga bandido, kung saan naihayag ni Roger na nagpupulong kung ano ang gagawin sa nangyari. Ang patungkol sa buntis na nilooban ng aswang. Hindi maiwasan ni Adele na mabahala, lalo pa ang mga nandoon ay purong mga armado. Masasabing hindi ito kabilang sa mga militar o alinmang sangay na tagapamayapa. Kahit papuno ng pagtataka, tahimik lang ito na nakasunod kay Tatay Kanor, na noon ay naguguluhan din sa nakikita. Naniniguro lang sila na may patutungan ang kanilang ipinaglalaban. Nararamdaman ko ang inyong pakiramdam, no? Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, hindi sila mga kalaban. Sila galing pa sa kabilang bundok. Kanor, bago ka pa dumating, malala ng pamiminsala ng mga nilalang, hindi lang sa baryo nyo. Umabot na ito maging sa mga karatig sityo. Halos maubos na nga ang mga hayop pero parang hindi to naririsolba hanggat hindi natin matutukoy kung sino ang salarin. Binigyan sila ng upuan para makipulong na din sa mga nandoon. Nilatag ni Roger na matagal na pala nilang pinaghihinalaan ng kapitan. Ngunit dahil malakas ang naging kapit nito, maging sa pulisya, kung kaya't umabot sa puntong lumala na ang sitwasyon. May mga nakapagsasabi na ang nakikita na nanginginain ng mga hayop ay mga nilalang na mabilis kumilos. Mala aso na parang kawangis ng kambing. Hindi to kalakihan. Lalong hindi siya nagaanyong tao, Kanor. Posibleng mga sigbil ang tinutukoy nyo. Alaga ng aswang. Mahirap nga ito mapatay lalo pa kung hindi natin alam kung saan ang lugar nila. Kung nagkataon, ang napatay nating isang yon nag-aalaga ng sigbin? Yung pinakain po ng asin na may bawang ni Tio Lando? Sigbin? Akala ko dati biro o kwento lang yung mga sinasabi mga alaga ng aswang Pag nagkataon tayo, laban natin? Sa ganoong mga nilalang. Kay bilis silang kumilos at isang kisap lang singot ang biktima nila Habang naglalatag sila ng usapin, biglang may lumabas na isang babaeng nakatalukbong ng itim na balabal. May dala itong tray ng inumin at ibinibigay sa mga bandidong naroon. Napahinto yun sa tapat na mag-ama. Wari may nais ipabatid. Maraming salamat po sa inumin. Kape? Tay, ikaw na lang po uminom. Nagkape na din po kasi tayo sa bahay kanini. Baka sumama na po yung tiyan ko. Siya nga po pala. Bakit nakatalokbong po kayo? Nakikita niyo pa ba yung dinaraanan niyo?
Hindi sumagot ang babae. Bigla lang itong umalis at pumasok na sa isang kubo. Samantala, tahimik lang si Tatay Kanor habang sinusundan ng tingin ng babae. May kakaiba siyang pakiramdam, lalo pa sa pagkilos at kung papaano ito maglatag ng inumin. Pre, hayaan mo na lang kung anong nasa isip mo. Ay, siya nga pala, kung bakit ako palinga-linga kanina. Pakiramdam ko mula nung nakita at nakasama ko kayo parang may nakasunod na sa atin Ang kinababahala ko, markado kayo ng nilalang. Kumukuha lang ng tiyempo para tambangan kayo. Kaya kung ako sa inyo, maghahanda ako. Hindi natin alam sa ngayon kung paano tayo makakalaban. Gayong sigbi ng kalaban natin. May laban tayo. Mamayang gabi, samahan nyo kaming magro-ronda kasama ni Lando. Mag-iikot tayo kung saan posibleng dadaanan nila. Anong oras na ba? Ilabas mo pre mga gamit ko. At susuyurin natin kung ano pa ang pwede nating magamit na sandata. Maihanda na din ang mga gamit. Naglatag si Tatay Kanor ng plano. Dahil kabisado ang sityo kung kaya't nagtalaga ito ng mga tao kung saan posibleng dumaan ang mga nilalang. Nahati sila sa 5 grupo. Ang bawat isang hanay ay may 4 o 5 miyembro. Pumili lang kayo ng isang tagahudyat o maging leader ng hanay ninyo. Nang sa ganon, hindi tayo mahihirapan. Hindi rumoronda ang mga tanod ni Kapitan pero si Lando ay laging may kasamang lasing kapag umiikot. Pero ngayon, nandito kami ng anak ko, kasama niya. Bago mag-alas 4 ng madaling araw, balik kayo dito. Sa bahay na to ang magiging tagpuan natin. Nakahanda ang mga bandido pero nagmungkahi si Roger na magpalit sila ng damit. Na parabang mga lasinggero nang sa ganon ay hindi sila mapag-isipan ng masama ng mga taong makakasalubong sa kanila. Ayon kasi kay Roger, mga iilang residente ng lugar ang nasa labas pa ng bahay hanggang bandang alas 9. Meron din mga totoong tanggero talaga sa lugar, lalo pat nakatayo ang isang bahay aliwan. Malapit mismo sa bungad ng sityo. Tambayan ng mga namamasada, mga nais ng panandaliang saya. Ayon pa sa kwento, ni hindi iyon napapasarado na kapitan dahil maging ito natambay din sa bahay aliwan. Lalo pa kung may mga bisita itong nagmumula pa sa ibang lugar. Wala tayong magagawa kung susunod lang tayo sa walang hiyang kalbong kapitan na yon. Napapanaw na din na lumaban tayo. Baka sa susunod pag walang makaing hayop ang mga sigbin tao na ang bibiktimahin, kagaya ng nangyari kagabi. Tay, padilim na po. Umuwi na po tayo. Medyo malayo pa naman po yung lalakarin natin. Ano mang Roger, sasama ka po ba pabalik? Wag na anak. Makikita pa naman tayo dito sa madaling araw. O paano Roger, mauna na muna kami. Ang 2 pares ng talibong lang ang kinuha ko. Meron pang ilang sandata ang natira sa kahon. Bahala ka na kung ibibigay mo ito sa mga kasama. Paano? Mag-iingat tayo lahat. Pasasaan ba't matatapos din itong kinakaharap nating problema? Ilang sandali pa nang umuwi na ang mag-ama. Medyo padilim na ang paligid. Pero nakikita pa naman kung may mga nakasalubong sila. Tahimik silang dalawa habang binabagtas ang kahabaan ng wayang. Maya-maya pa, may narinig si Tatay Kanor na ingay sa di kalayuan sa dinadaanan nila. Unay, hindi niya ito pinapansin kasi naririnig niyang boses kambing. Nilingalingan ni Tatay Kanor kung saan banda ang tumutunog nang biglang madako ang paningin niya sa puno ng nyog. Nakakita siya ng tali, indikasyon na may hayop na itinali sa puno. Hindi niya sana papansinin nang biglang may narinig siyang mahinang tunog na parang ngumunguya. Hindi niya napigilan ng sarili kundi ang lapitan at usisain ang nangyayari. Ano po yun, Tay?
Baka may tinali lang kung anong hayop sa... Ha? Nanlaki ang mga mata ni Adele na makita niya mismo sa mga mata niya kung paano nilantaka ng 2 sigbin ang patay na katawan ng malaking baka. Akmang sisigaw ang binata nang biglang pinigil siya ng ama. Hinarang nito ang mga palad sa bibig ng anak para hindi makagawa ng ingay. Nagtago silang 2 habang hinahayaan nila ang mga sigbin na manginain. May biglang naisip na plano si Tatay Kanor, kung kaya't pinakalma niya muna ang binata. Hinayaan niya lang na makatapos ang mga sigbin sa pagkain. Sa isip ni Tatay Kanor, susundan niya ang mga bakas na mga nilalang. Dagdag pa niya, nakakasiguro siya na matapos itong lantakan ng biktima, didiretso ito uwi at papasok sa tapayan kung saan ito nakatira. Minuto lang ang nakalipas nang masimot ng mga sigbi ng katawan ng baka. Akmang papalayo ito sa lugar nang biglang napagalaw si Adele sa kinatatayuan na siya namang nagdulot ng komosyon. Akmang susugurin sila na may biglang may nambato. Sunod-sunod ang paglaglag ng malalaking bato. Napatakbo ang mga nilalang papalayo nang biglang isa sa kanila ang tamaan. Ayos lang ba kayo? Kung ako sa inyong 2, umalis na kayo sa lugar na ito. Kahit pa anong dami ng bandido na tawagin ninyo, hindi kakayanin sa dami ng sigbin. Matagal nang pinamumugara ng mga alaga ng aswang ang lugar na ito. Kaya kung mahal nyo ang mga buhay ninyo, may panahon pa para makaalis kayo. Teka, sino ba kayo? May alam po ba kayo sa mga nangyayari? Ikaw ba ang babaeng nagbigay ng... Ako nga. Pauwi na ako nang makita ko kayong 2 na kaharap ang mga sigbin. Hindi ligtas ang mga kagaya ninyo sa mga nilalang na laging gutom. Hindi nagsalita si Tatay Kanor. Tahimik lang ito habang pinagmamasdan si Nanay Morit. Hindi niya man nakikita ang mukha nito pero alam niyang ito ang ina ni Adele. Hindi ko kayo natatakot? Wala kayong kasama? Taga-saan po kayo? Tay, pwede naman po nating samahan si... sino nga po uli kayo? Hindi na sumagot ng kaharap. Bigla na lang itong tumalikod at lumayo sa kanilang 2. Napatingin si Adele sa ama na para bang napapaisip. Tay, may problema po ba? Parang hindi na po kayo nakapagsalita. Tay! Ha? Tara na anak. Kung hindi niya kasi binato ang mga sigbin magiging daan sana yon para matunto natin kung saan sila uuwi. Nasira tuloy yung plano. Pero hindi bale, tara na at padilim na sa lugar. Baka imbis na sigbin pa lang ang makasalubong natin aswang na. Sumunod na lang ang binata sa tatay niya. Pero hindi niya maiwasan ng malingon sa dinaanan ng babae na nagligtas sa kanila. Sa isip niya, tinulungan sila ng babae pero para sa tatay niya, sinira nito ang plano nila. Napailing na lang ang binata dahil parang nakaramdam siya ng kakaiba, lalo pa nang makausap niya mismo ang babaeng hindi niya kilala. Bago tuloy ang magdilim ang paligid, narating na nila ang bahay ng tiyuhin. Pagpasok pa lang nila sa bakuran, maririnig na ang boses nito na parang galit sa kasama. Humahalakak pa habang pasigaw na nagsasalita. Apa, parang nakakasarapan kayo ng tagay ano nga ulit ang pangalan mo? Si tatay, makakalimutin na. Ikaw ba ang lasing? Si Mang Adorado po ang pangalan niya. Naku, kahapon lang naghahamunan tayo. Ngayon parang close tayo ng tiyuhin ko Hindi po pala kayo nauwi mula kanina. Akala ko nagbibiro si Tiyo na tatagay kayo. Napag-usapan lang namin ang gagawin ngayong gabi. Ito kasi si kumpare minsan daw pala nakapasok sa bahay ni Kapitan. O di ba? Ano nga yung sabi mong negosyo nila? Banga. Nagbebenta ng banga.
Kaya pala may mga pumapasok sa sityo natin mga tao na hindi natin kilala. Kasi sabi nitong kumpare ko, yung pala daw ang negosyo nila. Nagkatingin na ng mag-ama. Parang napaisip silang dalawa. Umupo si Tatay Kanor sa gilid ni Mang Adorado habang naglalahad dito ng mga nalalaman patungkol sa lider na kanilang baryo. Ramdam niya ang bawat salita nito. Katumbas ng katotohanang may kinalaman si Kapitan sa pagkakaroon ng mga sigbin sa kanilang lugar. Ang pinagtataka niya lang kung aswang ba si Kapitan. Inawat ni Tatay Kanor ang dalawa sa pagtatagay. Ayon kasi sa kanya, kinailangan nilang magronda na ayon sa plano kasama ang mga bandido at ng kaibigang si Roger. Saka nyo na yung ipagpatuloy yung pag-iinom ninyo. Kinailangan nating maglibot ngayong gabi. Lando, ayusin mo na yung sarili mo at sigurado kung hinahanding ka na ng mga... Napatingin si Tatay Kanor sa labas ng pinto. Nakaaninag kasi siya ng figura. Hindi niya alam kung tao o hayop. Nakalimutan kasi nilang isarado ang pintuan bago pumasok. Kung kaya't kitang-kita ang labas dahil maliwanag din ang sinag ng gamit nilang ilaw. Kinurap ni Tatay Kanor ang mata dahil naisip niyang baka namamalikmata lang siya. Nang biglang tumayo ang isang lalaki sa harap mismo ng pinto nila. Mapupula ang mga mata. Naglalaway at ayon pa kay Tatay Kanor, mahaba ang mga kuko. Dala ng kalasingan, hindi alintana ng dalawa ang nakatayo sa pintuan. Samantalang si Adel at Tatay Kanor ay napahugot ng talibong at bulo na gawa sa ratan. Umatras ang bahagya ang mag-ama habang ang dalawang lasing nagtatawanan pa. May bisita tayo. Makikita kayo din yata. Sige, halika, pasok. Nako, bilisan mo na at mauubos na ito. Nahiya ka pa. Tara, pasok na. Naglalaway siya, pre. Lasing din yata o adik eh. Ang pula ng mata niya eh, oh. Akmang papasok nga ang lalaki nang bigla itong hinampas ni Adel ng hawak niyang bolo. Sa lakas, napasigaw ang dalawang lasing. Sa gulat ay napatalon sa pagkakaupo si Tio Lando. Samantalang kinuha ni Tatay Kanor ang bote ng gin na iniinom ng dalawa at ibinato sa aswang. Tinamaan ito sa noo ngunit parang hindi man lang nakaramdam ng sakit. Umangil pa ito habang sumusugod. Ay Diyos ko, aswang ka! Akala ko bisita, halimaw pala. Nasa na kita? Nasa na? Tumayo ka na po dyan. Paano makikita ang itak eh? Hindi ka man lang lumalabas sa lugar mo. Tumayo ka, tulungan mo kami. Napasigaw si Mang Adorado lalo pa nung biglang lumukso ang aswang at pumatong sa ibabaw na kanilang lamesa. Pumasok ka talaga ha? Ang tapang mo naman para sumugod. Sige, gusto mo magpakamatay? Himbis na hambalusin sana ni Adel ulit ng bolo, hindi ito tinamaan. Pero kasabay ng pag-ilag ng aswang sa hampas ni Adel ay siya namang paghudyat kay Tatay Kanor na itakin mismo sa ulo ang aswang. Ni hindi nakaporma ang aswang, gaano man ito kaliksi kumilos. Humiwalay ang ulo ng aswang sa katawan. Tumilapon sa harap mismo ni Mang Adorado. Diyos ko, Ama namin sumasalangit ka, sabay ng alad mo. Diyos ko, ulo! Tumayo ka na kasi dyan. Talaga namang tayo na ang punterya ng aswang. Pero bakit parang paisa-isang atake nila? Dahil kumikilos din ang mga alaga nilang mga sigbin. Nagkataon na. Isa to siguro tayo sa mga sumusunod sa atin. Pasensya na po't hindi ko nasarado ang pinto. Mas maganda na kasi kailangan nilang malaman na hindi tayo takot. Lando, magronda tayo. Kaya mo pa ba? Mga Dorado, saan mo nakita mga banga ni Kapitan? Kailangan natin mabasag yun kasi yun ang pinapamahayan ng sigbin. At nakakasigurado ko na si Kapitan ang nag-aalaga ng mga halimaw. Kahit pa natatakot si Mang Adorado,
ay sumang-ayon ito sa kung ano ang nais ni Tatay Kanor. Kahit pa halos hindi na makalakad ng tuwid ng dalawa, pinili pa rin ng mga itong sumama. Kahit na lasing, naalala pa rin ni Tio Lando ang kahalagahan ng asin na may bawang. Sukbit ang talibong niya, naglagay siya ng supot ng asin sa kada gilid ng pantalon. Itinali niya yon nang sa ganon hindi malaglag anuman ang galaw niya. Nagtali ang mag-ama ng pulang tela sa noo, indikasyon na tinatanggap nila ang hamon ng mga nilalang. Pinagtulungan nilang apat na mailabas ang katawan ng aswang, ngunit ang putol na ulo binalot nila ng telang itim. Bitbit ito ni Tatay Kanor, habang nakasukbit sa bewang ang dalawang matatalim na talibong na may kargang orasyon. Bago pa man sila lumakad, napadasal si Tatay Kanor ng tahimik. Maging si Tio Lando, tinarak ulit ang itak sa buhanginan kasabay ng pagluhod na animoy humihingi ito ng proteksyon. Diyos ko, Ama namin, sumalangit ka nawa, sambahin ang ngalan mo, amin ang kaharian mo. Ano nga ulit ang karugtog nun? Diyos ko, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Nangumpisal na si Mang Adorado. Tama po yan. Baka hindi na tayo makawi kaya bigkasin mo po yung mga lahat na kasalanan at ihinging... Shhh! Tumahimik kayo. May mga nakamasid sa atin. Alam kong napapaligiran tayo ng mga sigbin, kaya maging alerto kayo. Subukan nilang sumugod at... Biglang may lumundag na sigbin mismo sa harapan nila. Pero ni hindi nakaramdam si Tatay Kanor ng takot. Bagkus isang taga ng talibong niya tanggal ang ulo ng nilalang. Sa kada daan, may nakabantay na mga sigbin na siya namang pinagtititigpas ni Tatay Kanor ang mga ulo. Samantalang pinag-iipon ni Adel at Mang Adorado ang mga ulo sa kadahilanang ibibigay nila ito sa kapitan. Ang lakad nila ay patungong bahay nito na kung saan nasa sentro ito ng baryo. Halos maligo na sila sa dugo dahil sa mga napapatay na sigbin ni Tatay Kanor. Nagulat sila nang biglang may nagsidatingan ng mga tao. May mga bitbit itong sulo at kagaya nila sa bahay din ng kapitan ang tungo. Ang mga bandido, maganda kayo't ubusin natin lahat ng mga sigbin na nakaharang sa daanan natin. Ang bigat na, Tay. Ang dami namang ulo na to. Pwede na nating makaldereta to eh. Malasa siguro yan kasi karne ang kinakain. Kalderetang sigbin na kalalabasan kung nagkataon. Kung may luluwa nila ang kalabaw ko, baka sakaling hindi ko sila lulutuin pero mga hayop na to, kampo ng dilim. At tama lang na masunog sila para sila naman ang lantakan natin. Napahinto sila sa paglalakad nang makasalubong nila ang grupo ng mga bandido. May nakatali pang kagaya din sa napatay nila. Ito ang nagturo ng daan sa mga bandido para matunto ng kinaroroonan ng mga kasama pang aswang at mga sigbin. Hawak ni Roger ang tali habang may dala din itong talibong na nakatutok sa likod ng bihag na aswang. Dangya, kaya pala galit na galit ang kalbong kapitan na yan eh. Sa tuwing may nagrereklamo, yung pala siya ang leader ng mga sigbin. Hoy, matandang kalbong kapitan! Lumabas ka dyan! Kung ayaw mong matos sa loob mismo ng bahay mo! Labas! Demonyo! Buti na lang hindi kayo sinalubog ng mga sigbin. Ang dami ng napatay namin pero nakakatiyak akong mas marami pa kung susugurin natin ang lugar na to. Ilang sandali pa na may biglang lumabas na tao. Hindi kaaya-aya ang mukha kung kaya't napagkamalan nilang aswang. Nagmamakaawa ito at nakiusap na huwag siyang patayin. Lumuhod pa ang tao sa pagmamakaawa. Hoy, kumita na yung ginagawa mo. Pag hindi ka tumayo dyan, hahampasin kita ng bolong hawak ko. Nasaan ang kalbo kapitan? Ilabas mo. Dahil kung hindi, ako mismo tatapos sa buhay mo. Nanginginig ang tao na tinuturo ang likod bahay. Napatingin naman ang lahat. Akmang hihilain ni Adel ang lalaki nang biglang sumigaw si Roger. Mga kasama, tatakas ang demonyo! Ayun, dumaan sa likod! Bilisan nyo! Halos sabay-sabay na nagsitakbuhan ng mga kasamahang bandido pero hindi si Tatay Kanor. Alam niyang
Mapaglinlang ang mga aswang kung kaya't hinila niya ang lalaki at itinulak papasok. Sige, dali, pasok! Saan nakatago ang mga banga? Saan? Akala mo mabibilog mo ang ulo namin? Nagkakamali ka! Itinulak niya ito at takmang tatagain dahil ang lalaki ay parang nawawala na sa sarili. Nanginginig pa ang katawan nito habang naglalakad. Maya-maya lang, bigla itong nag-anyong kawangis ng mga taong napatay na ni Tatay Kanor. Halos magkapareho ng figura at pangangatawan. Sabi ko na nga ba tay aswang din Ibigay niyo na to sa akin. Ako natatapos nito. Wala na kung ano pang salita. Bigla na lang tong tinaga ni Adel sa ulo. Animoy walang nararamdamang awa sa aswang. Doon na nila pinasok ng husto ang kabahayan. At sa kasamaang palad, ang bahay na yun ay puno ng mga tapayan. Halos lahat ng sulok ng bahay ay may mga banga. Pero merong maliit at merong malaki. Hindi na nagdalawang isip pa ang mga ito na sunugin ang buong lugar. Maging ang mga ulo ng mga sigbin na naipon nila ay itinapon na sa nagbabagang apoy mula sa bahay na sinusunog nila. Habang nagliliyab ang apoy, sari-saring huni ang naririnig nila. Animoy may umiiyak na parang bata at meron pang naghihiyaw na animoy boses tao. Nakakilabot tayo, no? Para lang din naman silang mga kagaya natin Ang kaso, kinailangan na talaga nilang mamatay kasi nakakapinsala na sila Kaawaan naman ng Diyos ang mga kaluluwang kinuha nila Pero sana lang, binalik nila ang kalabaw ko. Ganito na nangyayari Naalala mo pa yung kalabaw mo, pre? Natain na nila yon. Pero kung ano-anong kanilang ginawa, dobleng sakit ang ganti. Halos inumaga na sila sa lugar at marami na ding mga tao ang nagsilabasan lalo pa nung biglang lumiwanag dahil sa sunog. May mga taong napatanong kung ano ang nangyayari pero walang nagpaliwanag sa parte ni na Tatay Kanor at mga bandido. Tanging si Mang Adorado lamang ang nag-ipon ng mga tsismosa para maikalat ang balita. Ayon sa kanya, patay na ang protektor ng aswang at mga sigbin. Ligtas na ang lugar. Kinaumagahan, nagpatawag ang lungsod ng malawakang pagtitipon dahil ayon dito, kinailangang maimbestigahan ang nangyari mismo sa bahay ng kapitan. Pero ni isa sa mga tao ay walang nagsalita. Walang naghayag ng mga nangyari kahit pa ang mga tsismosa. Ayon kasi sa kanila, wala silang nakita, narinig o nasaksihan. Kagaya lang din kung paano sila tinrato ng lider ng baryo. Ganon din ang ibinabalik ng mga tao. Napailing na lang ang mga humawak ng kaso. Niwala silang napala sa kanilang pag-iimbestiga dahil pulbos na ang maabutan nila sa lugar. Lahat ng mga napatay na mga aswang at sigbin ay isa-isa yung sinunog ni na Tatay Kanor kasama ng mga katawan. Kaya niwalang nakuhang ebidensya ang mga pulis. Bandang hapon ay nagpatawag din ng pagtitipon si Tatay Kanor sa lugar ni Roger. Lahat ng bandido ay nandoon, maging sina Tio Lando at Mang Adorado ay sumama. Nagpapasalamat ang mga ito na sa wakas naresolba ang kanilang malaking problema patungkol sa mga nilalang na nalalapa ng mga hayop. Doon ay nakitang muli ni Adel ang babaeng nakatalukbong ng itim na balabal. Kausap ng isa sa mga bandido. Hindi niya maiwasang lapitan ito at nais niya sanang pasalamatan. Hindi ko po kayo napasalamatan nung niligtas niyo kami ni tatay sa... Ha? Nabigla si Adel nang bigla itong nagtanggal ng belo at niyakap siya ng maigpit. Napahagulgol si Nanay Murit na humihingi ng tawad sa anak. Bakit po? Ano po ang nangyayari? Biglang sumabat si Tatay Kanor na nasa likod pala ng binata. Siya ang nanay mo, anak. Si Nanay Morit mo. Patawarin mo sana kami kung mas pinili namin na... Imbis na magalit, naiyak na lang din ng bata
at napayakap sa ina. Una pa lang nakita niya dito ay talagang nakaramdam na siya ng kakaiba. Ngunit nalungkot ang binata nang malamang isa sa mga bandido ang asawa ni Nanay Morit. Ayon pa sa ina, isang malaking pagkakasala ang nangyari sa kanila ni Tatay Kanor. Ganun pa man, pinagpasalamat nito na hindi pinabayaan ni Tatay Kanor si Adel. Mabait ang tatay ko at responsable. Ni hindi na nga po niya nagawang maghanap ng ibang Anak, ayos na. Huwag ka nang magdrama at mapapalayo tayo sa eksena. Alam nating maayos na ang nanay mo at maging tayong dalawa. Sa susunod na balik mo dito may rason na. Hindi lang para magbakasyon o magsanay, kundi dahil dyan sa nanay mo. Laking pasasalamat ni Nanay Morit nang makita niya na maayos at maganda ang pagpapalaki ni Tatay Kanor sa anak. Naging maayos din ang pakikitungo ng asawang bandido, lalo pa nung nalamang isang kapgo si Adel. Kagaya ng mga bandido, hindi sila kasapi ng kung anumang mga grupo na kumukontra sa gobyerno. Sila ay mga taong protektor ng mga naaapi sa likod ng mga nakaunipormeng pulis. Nanatili lang ng ilang araw ang mag-ama at napag-alaman na ding bumalik ng Samar. Pero bago ang lahat, kinuha ni Tio Lando ang mga gamit ni Adel at binasbasan. Ayon sa kanya, mas may puwersa ang gamit kung ito ay kinakargahan ng mga orasyon. Nagpasalamat naman ang bata at nangakong babalik oras na magkaroon ng pagkakataon. Ayon pa kay Adel, yun ang pinakamagandang bakasyon na naranasan niya sa lugar ng Capiz. Wakas,